So eto na nga po mga idol, pambato natin na si Kai Sotto, hindi talaga totoong na-injury sa naging laban niya kontra sa Ibaraki Robots. Paghahanda lamang ito para sa next game kontra sa Yokohama B Corsair. Bago yan, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan sa naging debut game ng ating pambato na si Kai Sotto. Yung kanyang pagbabalik sa laro, no, halos isang taon din mahigit. So sa naging laban ng Koshigaya Alphas kontra sa Ibaraki Robots, hindi po maganda masyado ang performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Nakapagdala siya ng walang punto, 0 points, may 2 assists at 3 blocks. Sa pagkakataong yun, sa 3 blocks na yun, yung isa yun, mukha pang delikado. Mukhang parang napasama pa ang ating pambato na si Kai. Parang na-injury siya, no, or napatama yung pagkabagsak niya. Pero marami tayong nakuhang update na yun po ay talagang fake injury at hindi po talaga totoo. So bakit gagawin nyo ni Kai Sotto? Siyempre alam nyo, ang next game po ng Koshigaya Alphas ay kontra sa kupunan ng Yokohama B Corsair, which is ito po ang dating kupunan ng ating pambato na si Kai Sotto. At syempre para po isipin ng kalaban na si Kai Sotto ay hindi makakapaglaro sa next game. Pero ang katotohanan ay gumagawa po ng strategy ngayon ang head coach po ng Koshigaya Alphas para sa ating pambato na si Kai Sotto. Kaya nga maraming mga update tayo nakuha na hindi o sprain lang yung nangyaring injury kay Kai Sotto at hindi talaga yung totoo. Kaya nga po sinasabi natin fake injury. Kasi pag injury talaga is delikado yan. Alam nyo, si Kai Sotto kaya hindi po ganyan kaganda ang kanyang performance. Ang tagal niya kasing napahinga. Almost 1 taon din siya mahigit din nakapaglaro. And then biglang balik sa laro, nanibago po yan. At saka syempre yung adjustment po sa kanyang medyo malaki at mabigat na pangangatawan. Marami tayong nakukuhang update na mas okay pa nga daw na medyo payat si Kai Sotto noon, napakaliksi kumilos at kayang-kayang tumakbo ng mabilis. Pero ngayon medyo mabagal daw, tapos mabilis mapagod. Pero alam nyo, ang strategy kasi ni Kai Sotto dito, magpabulk or magpalaki ng katawan para pag may nakakatapat siya, may nakaharap siyang mga ex-NBA player, hindi siya basta-basta mababalya. Yan naman ang tinuturo dati mga kaibigan ni Coach Tim Con sa ating pambato na si Kai Sotto, na magpalaki ng katawan para sa mga FIBA tournament. Hindi siya basta-basta binabalya lang tapos tatalsik. Syempre malaki ang pangangatawan ni Kai Sotto, matangkad po siya at mas magandang advantage yung malaki katawan na big man ka. Alam nyo, ngayon more on magpo-focus si Kai Sotto sa depensa. Hindi na po kailangan yung makagawa ng matataas na puntos. Hindi naman ganun ng big man. Hindi naman shooter o hindi naman talaga tagagawa ng score ng mga big man. Yan po ay nagbibigay ng depensa. Kaya kung mababa man ang stats ng ating pambato na si Kai Sotto, wala man siyang puntos, babawi po yan sa next game kontra sa kupunan ng Yokohama. Yan muna ang update natin sa ngayon.